katiwangwang lang. Actually, ngayon ko rin nalaman. It was not reported to me. Lam ni mong mayura ka. Actually, ngayon mo lang nalaman. Wala ni mo review ng mga project sa imong lungsod. Tunto, palusot na po ka. Secretary Janet Garin. I was Undersecretary Palusot na po kang buanga kang mayura ka. under sa akin ang HFEP or Health Facility Enhancement Program. Proyekto siya ng Department of Health, Vision 6, together with the LGU. Ito ay napondohan nung between 2000. Uyan ko ng palusot. Mayor ka, wag ka kibaw sa mga project sa imong lugar. Kapitan ka, wag ka kibaw sa project sa imong barangay. Wala namang tinatayong project Palusot na po ka buanga. hindi nagpa-coordinate sa mayor. And the mere fact nga na yung mga gamit Kapitan, nilipat nila sa Putrido, Barangay the DOH Regional Office, meron ding mali. Dapat niya, dahil nasa inventaryo nila, sa kanila nang galing eh dapat talagang kinikis-track nila yun. Sinubukan din namin kung ano ng pahayag. Ang DOH nahulog niya sa president niya. Wala pa silang subok. Hiningan namin ulit ng panig ang dating mayor ng Miagao at ito ang kanyang naging pahayag. It is the DOH that validates and makes the final decision for the location. There was no formal turnover of the project to the LGU barangay of these projects. The health station at Barangay Putrido is a separate project. There was a formal turnover to the LGU from DOH, and the source of funds came from a different agency. Another problem is also insurgency. Although now Miagao is declared as free. Workers mismo nahihirapan. Malayo yan. Unfortunately, most barangay health receive no standard benefits. Ang pagpapatayo ng mga super health center, pati na ng mga barangay health center at clinic, proyektong nakapaloob sa HFEP o Health Facility Enhancement Program at ang pondong nila para dito sa mga taon aabot ng 400 billion pesos. Pero kamakailan lang, ibinunyag mismo ng Department of Health na sa 800 health centers na pinondohan sa nakaraang 4 taon, mahigit 300 daw sa mga ito hindi operational. Paano mo na-discover yung 600 na centers na pinatayo and then 400 hindi mapakinabangan? Sa mga flood control, natatakot ako baka may giluwa sa pulse niya. Since 2021, ang laki ng pondong na gamit na pala to supply construction of super health centers. Noong 2023, umabot na yata ng 4 na bilyon. Bakit po nagkaroon ng ganun karaming health center? What happens there is the mayors will propose to the Development Management Office ng aming regional office na gusto nila ng health center na kayo. Aaralin yun. They will have requirements. And then isasabit ng region to the national office. And then ilalagay namin yun sa budget namin for the following year. That's sa national expenditure. Unfortunately, budget deliberations, Pagbalay talaga legislators that balay ko ikaw the size. demands in the district. Kung minsan insert siya. Mahala na. We'll just see them in the GAA. Wala akong kurakot. Ako mahirap sagutin yan. I cannot say wala. Meron din. So my job is to minimize that and make sure hindi niya ma-affect yung health outcomes. Samantala, sa Cadiz City sa Occidental, nakilala namin si Marisa. Problemado mula nung na-stroke ang kanyang mister na si Krian taong 2021. Paglabas siya ng hospital, hindi pa siya kalakad, bedridden pa siya kasi nakagawa sa ginotherapy. Hindi na namin kaya 400 efesisyon. Sa minsan lang pagkakasakit, lahat ng ipon nilang mag-asawa, ubos. Wala. Mabuti na lang May daw gurang ang kagayan. libreng therapy sa kanilang City Health Center. Kung magkuha ka sa barangay agency, Nakapalos ka. Hindi na mabayaran mo every session. Nakamura man daw sila sa bayad sa therapist. Napamahal naman daw sila sa pamasahe. Pamasahe papunta pa. Siguro na ba? Man. Mahirap kasi ako lang po ang nagalaga sa kanya. Hindi po ako dapat susuko. Para sa mga anak namin. Dahil ito na kahirap.
Nagkaroon daw ng pag-asa sina Marisa yung kanilang nabalitaan may ipinapatayong Super Health Center sa kanilang barangay Luna. Ang sinasabing Super Health Center, pinondohan daw ng 17 million pesos. Pero sa itinakdang complete ng Super Health Center, naiwan din nakatiwangwang. Ikaw ka lang ko, patlabaw ka. Ang paligid nito, na ko. ang mga bintana pintuan. Tambakid lagi yun. Habang halos kalahati ng sahig, hindi pa nasisimento. Sa pananaliksik ng aming team, ang kontratista, Durabuild Construction. 17 million pesos ang pondong inilaan para rito. 7 million raw nagmula sa local government unit ng Cadiz. Habang ang 10 million nanggaling sa Department of Health. Number one, because there's really a need, and the concept is good. Priorities change sa LGU. Additional burden for us. Probably a year will be not enough to operate and manage. Ang inilaan namang 7 million pesos mula sa kanilang LGU, hindi na raw nailabas. Pero kanasudlan, nagbulsong Ang to. ng pansin at pondo ngayon ang ipinatatayong ospital. Meron dito Tunga na may siya. hospital, yung Cadiz District Tunga Hospital na, ha? that's under the provincial government. 100 papers lahat ng LGU. Kahit malapit sa amin, minsan mahirap yung study kasi no vacancy. Ayon naman kay Negros Occidental 2nd District Congressman Alfredo Marañon, nangako raw ang animal, gini nga. dadagdagan pa nito ng 6 million para tapusin ang Super Health Center hanggang Ito po 2026. gusto mo. Palay nga na-close na. Namin kuna ng panig ang Durabuild Construction tungkol sa mga Putay, aligasyong gusto. binabato sa kanila. Ayon sa Putay pa kanila, niya. ang halos 10 million pesos Yeah. contract price para sa Super Health Center Kainan na ng gid, Barangay Luna na kumpleto na Kainan na kontrada ba? hanggang June 2024. Dapat pinagpaplanuhan ng maayos. Yung phase 1 pa lang, usable na dapat siya. The idea is not from us. Nagitigo, gudral nila ay nagitirada na ko. Sana kinonsult kami. Siyempre, naiinis, nagagalit. Ikaw. Nangis ang mga pigado, ang makapulos. Di ba ikaw, kuskuran? Tulog. Secretary, aware po ba kayo na online maraming horror stories about what people go through? Saro ba isa rin? Puno yung ER, yung Ikaw ba yung doktor, susawa dalawang araw nang naka-duty, pati yung nurses. Aware ako dyan. Some of them use the Balls emergency to ball. department as their outpatient clinic. People want a quick fix. So anong problem natin, Jessica? Health literacy. Yun nga po, nabasa niyo po ba yung column ni Cito Beltran? Sabi niya, tayong middle 24 class oras. are the new poor. Kasi it just takes one hospital billing para mahulog tayo sa poverty. Ay, wag line. kaapot sa 14 po. So recently, pinakasan ko na yung mga rates ng benefits. Yung dialysis, pinakataasan ko na. From 2,005 per session. Sigo. Now, 6,300. Pinaasan ko rin yung heart attack. From, I think, 75,000, pinaasan ko to 500. Ay, wag yapon ka sa... Pero may mga nagsasabi po na Hindi ba hindi buhaan? po totoo yung zero billing. Kasi nga, pupunta sila sa LGU. Kuna close ang disay na sa kalingawan niya. Department of Health Hospital. At saka huwag kayong magpa-private. Kasi pag sinabi nyo, sa private ward ako, excluded ka Isang na. Pero tira sa sa bulsa. mga pumipila po, like dito sa East Ayaw kayo ko, ha? Medical Sige, ayaw. Center, hospital po ng DOH. DOH. Kaya sa Ang close. haba po ng pila, gabi-gabi. Oo, pero dyan, nag-open na rin ako ng bukas na 24 hours. Ayaw mo may pila, magbayad ka. Pero kung gusto mong libre, I'm sorry, pipila tayo. At phase na nag-change tayo ng health system. It will take time to build it. So, Secretary Erbosa, kung ang Philippine public health sector Nah, di siya tirag balls kay City nasaan siya. kaya siya? Discharge na siya. Ang primary health care lang kailangan. Ito'y pinakapangit kayo. Internist at cardiologist na si Dr. Anthony Tony Liachon, kilala sa pagiging kritikal at matapang na tagapagsulong ng reforma sa sistemang pangkalusugan ng ating bansa. Dok, kung ang Pilipinas ay isang pasyente, nasaan mo kaya tayo? Tayo po nasa ICU na ngayon. In fact, malapit ang mamatay. Ako naman. Na malapit sa morgue. Tapos ko yung Yun balls niya. ang pag-picture sa sitwasyon natin. Si Dr. Tirig. Napaka-green. Oo, Yung sakit natin, wala nang lunas. Ganun po ba? wala nang lunas eh. Kasi ang unang-una, yung doktor na tumiting yun, Ikaw na. walang kaawa. Yun ang unang-una. Gobyerno po yun. Open pa di City, oh. Gobyerno or cabinet secretaries. Kasi pag nasa ICU ka,
Eh di ba maraming espesyalista doon kasi maraming sakit eh. So multi-organ failure yan eh, di ba? Close na na eh. Pero may attending physician, yan ang Pangulo ng Pilipinas, di ba? Ang problema, hindi naman nakakasigaw yung pasyente. Hindi naman nakakalakad dyan para kumuha ng guarantee letter. Kaya, pinakamalubha sa buong Asia. In fact, nananakaw pa nga yung PhilHealth funds, yung syntax law, ni Yurakan. Makikita mo, pag pumunta ka sa mga hospital, namamatay ka na lang dyan. Kung may cancer ka, wala. Kaya sa mga Cross patro. Ilan na ka? Ito na lang. nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo. Yung sinabi ni Pangulo na mahiya Pit. naman kayo, eh kasi wala na siyang particular na escape act eh. Yung mahiya naman kayo, nakaturo din sa kanya yun eh. Kasi unang-una, hindi mo minanage siya ng ayos eh. Siniro pa rin niya ang budget for 2025. Ito po yung PhilHealth. Mga kababayan, Uy, kung naka-school. nangunguhaan, kinuhanan tayo ng 60 billion, wala tayong budget for 2025. Nahulog Ano pag kung yung sa Dr. Santa? 130 billion. Ngayon, Kasi na-close out? nakakaalam mo na naisahan tayo ng gobyerno. Naigo Eh, man. pero niyan eh. Yambak mo niyo. Kung ano hawid. natin sa PhilHealth, buwan-buwan. Buwan-buwan. Pinapalta sa sweldo natin. Oo. Para pag nagkasakit ka, meron kang ayuda from Kasi PhilHealth. Exactly. Kaya sinasabi kong kawawa tayo. Kasi sarili nating gobyerno, may Ay, nalalaman ka! tayo. Mako-confine ka ng matagal, magkakanda utang-utang ka, mamamalimos ka, magmamakaawa ka, o mamamatay ka na lang. For a country na napakadaming pera dahil may pondo lang, Layo ka, ninanakaw pa para sa kalusugan. Matatandaan yung 2024 na diskubre na meron daw 89.9 billion pesos na sobrang pondo ang PhilHealth. Pero ang sobrang pondo iniutos ng Department of Finance na ibalik sa National Treasury bilang bahagi ng tinatawag na unprogrammed appropriation na nitong mga investigasyon sa Kongreso at sa Senado. Sinasabing pinagmulan din ng mga kinurakot na pondo. Close na na. Noong October 2024, nag-issue Bulsa kong lahon. ng TRO o Temporary Restraining Order Tira ang bulsa. Korte Suprema sa Tira pa sa- paglipat ng extra Sige, tira. pondo. Dapat daw kasing magamit ito para sa nararapat. Yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth. Sabi ng Pangulo, isolin na. So that is a belated... Boss, pagka naunahan ko din mo. Isolin niya, nasa pabelya. Anong oras na ngayon? More than a month. Isang taon na ho. Higit. Bol. Wala na Oh, hong na-isolin pinayo ba? yun. Yung 60 billion at 10% na time default. Layo kasi noon. Magkano yun? Cross balls. Close na balls. Saan napunta yun? Resisiti lang. Yung PhilHealth po. 3CCT. Kasi pinapasoli na po ni Presidente pero hindi pa ho yata na ibabalik. At dito sa budget na to, sa 2026 Nagkari, ako po. 60 Ah, billion. di na ba kumok? So parang hindi na nagamit. So we will put it back. It will be used for the primary care benefit package. Ang pwede mo makontrol ngayon, which Ay, ay. ang Hawak pag Presidente ito may hawak hawak, eh. executive branch, iutos lang because the PhilHealth is under the office of the President. Eh. So bakit ngayon, walang Tik lang. nag-claim noon? Bakit mo kaya? Sa tingin ko, may nagkakakwarta. Ang tingin ko, walang compassion and kindness ang leaders natin. Medyo sweeping po yun ha. Hindi, tingin ko, kulang sa mga leader natin ng may moral courage. Saka wala tayong mga leaders kayong patriotic, nakikita ko. Wala namang seryoso ngayon. So that's the reason we are failing as a country. Ang kalaban natin noong unang panahon ay Kastila. Ngayon ang kalaban natin, kapwa Pilipino. Gani, nakawala ko. May dito ko siya na. Hindi. Kasi ko lang ang kaghana. Ang pinakamasakit na hindi Close 9. Iyak ako sa mga sinasabi Gago nyo. pati siya ka. TikTok siya eh. Oo nga. Game na. Sa bawat araw na lumilipas, so nakikita ko. Wala pag yun. Walang pag-asa eh. Di man mo game. Social media, makikita mo doon. Labanan ng DBS, pro-BBM, kakamping. Pero wala nag-iisip ng bandera ng Pilipinas. Yun ang kulay dapat natin lahat eh. Ang daming unfinished business, nakatayo, substandard. Kahinaya. Nakatayo, walang doktor at nurse. So dapat pinupunan yan. Pumunta doon ang isang cabinet secretary ng kalusugan. O tingnan natin to ha. Sumbong na natin baga maunahan pa tayo. Eh bakit hindi namomonitor yan? Si To the Haka. credit of the Secretary of Health, Dr. Liachon, Secretary Elbosa, siya mismo nag-expose nito ha. O eh, after math. Sa month lagi. Game na. To save himself. Eh kasi naipit na siya. You're saying dapat mas naging
proactive siya. Of course, lahat sila accountable. Kasi ang budget, yung sa Kongreso, si DOH, dapat 1-0. sa finish, monitor mo. Ang tawag doon, multi-organ Eh. failure. Kaya namatay itong hospitals na to eh. Sino dapat managot dito? Ang dapat Kek. Mismo? hindi ka pwedeng magturo na kasalanan yan ni Mayor o na probinsya. Sorry po ha, pero sabi mo nga dito sa health centers, dapat daw kasi mas naging proactive You know, it's centers. very easy to be a critic. That's the easiest thing to do. Fixing a system, making it Hindi pa stronger. to, bulit ni Toy pula to. Who've never even worked in the health system, who've never become health secretary. Easy lang kayo. You probably don't know what the hell you're Ala, talking about. patay. How do you address critics po? Like Dr. Liatchon. If you have a suggestion that's good, I will follow it. But if you're just going to criticize me without Nabrik pa. sorry, I'm busy. I'm trying to solve the healthcare system. Nandiyan na po yung mga health center na yan. Patay ko Sabi rin. nga lang po na report. Paano po yun? Hindi nga magamit. Eh, sino ba ang accountable? Di ba yung Secretary of Health din? Oo nga po. Kayo rin po yun. Kaya nga inaayos. No, but there will be people that will be accountable in certain cases. Yung tinakbuhan yung project. Eh, di demand Awag yung kita duha o. contractor, no? You're confident po where things are, that things will improve. I'm confident because I have a president who is health conscious. For the first time, I've seen the president na focused on health. We've never had this is the highest budget. I think aabot ng 400 plus billion with the addition. May pag-asa yung pasyente Ay, natin. Hindi ako nawawala ng pag-asa as long as buhay ang pasyente. Kaya lang, ang oras wala na sa ating side. Kailangan Igupon. magdadali tayo bago tayo talagang bumulusok pababa. Dapat may hustisya po ito. Hanggang hindi natin nakakamit ang justice, hindi tayo mapapatahimik. Ikulong yung mga kurakot na hindi lang sa flood control, hindi lang sa edukasyon, sa kalusugan, at lahat ng sangay ng pamahalaan. Ta, to ano ba? Nood na siya. Malubha ang Sinta. lagay nito. Pero kung kikilos ang gobyerno at taong bayan, may lunas. Pag maayos ang sistema, Boss, gagaling na lang, ang di ba pasyente. Ganiguro tao, nga di malapsit. Pag may hustisya, may pag-asa. Panagutin ang mga tunay ng cancer ng ating lipunan, mga kurako. Duha? Ito ang makapinding balahibong Lah. pinagdaanan Sanib. isang dalaga mula Misamis Oriental na sinapian di umano ng hindi lang isa, 60. kundi ng libo-libong mga demonyo. School ba siya, anak? Sabay. Bas lang. Isa ito sa pinaka-nakakakilabot Na. na nagpunang ng video. Parang nag-levitate o lumutang sa hangin ang isang Ay, binata gago, sa puro Coronadal, out, South pulang bato. noong 2023. Nakakanindig na ito talaga nung nakita namin na Uy, uy. lumulutang. Hindi gitu, lain kita nak. Terus na niya. Hindi ako kayo bait yan eh. Siya si Mateo na sinaniban di manunoon ng demonyo. Hindi naman first time Wala, na nangyari muntik. sa akin. Mahirap kung bakit nga ba ako yung pinipili nila para lamang saktan yung Wala. sarili ko. Na itambok na ito noon sa gabi ng lahing ng KMJS sa TV. Duha. Hala sa unsa ba to? Paring exorcist mula sa Charismatic Episcopal Church ng May sinta na lang. Misamis Oriental na sina Ay, may gani, likay pa. Tao at Father Azul Lampatan. May God uproot and cast out from these Buta. objects all power of Kinasyat. Tama. I command you in the holy name of Jesus, go back to your seat. Rumon ko nung gabi. Let your mighty Nagin hand ako kayo, cast ano? him out of your servant, so he may no longer hold captive this person in the unity of the Holy Spirit, now and forever. Amen. Amen.
Pero may mas malala pa raw silang nahawakang exorcism case. Ang sinapit ng noong dalagita Close? sa pangalang Yawa. Angel. Gabihan to eh. Pati sa cellphone. Ang kanilang exorcism Busy, busy. rites. Ang dalaga, Pare lang. bigla raw nag-iba. Ang Uy, makatinggal na dyan ka, boss. Happy. Ang hinarap na ito ni na Father Rex at Father Azul ang pinagbasehan ng pangatlong tampok na istorya sa Wala. Sabi na KMJS siya. Gabi ng Lagim, the movie, ang Sanib. Tampok dito sina Epic Quizon, Martin Del Rosario, Ashley Ortega, Lot De Leon, at pagbibidahan ni Jillian Ward. Instead, papatawag. Nakampi natin ang Diyos. Silipin natin ang set ng Sanib. So andito tayo sa Baras, sa Rizal, kung saan nag-shooting yung isa sa mga segments ng Gabi ng Lagim, the movie. Ito yung Sanib. Nakakwentuhan ko si Jillian habang nilalagyan siya ng prosthetics. Hello, hello, hello. Wow. Oo, ikaw ba yan? Anong ginawa nila sa napakaganda? Kaya ako, hindi ko na po maramdaman yung mukha ko. Hindi ko po magalaw. Okay lang sa'yo yung ganito na ginawa nila sa mukha mo. Gusto ko nga po eh. Kasi parang yun po talaga yung goal ko. Ginawang koro. Ito na po yan. Kamusta ba pagganap mo? Totoo lang po medyo challenging po talaga siya kasi nakakapagod po siya physically, pati po mentally. Pero na-enjoy ko po siya. Yung time mo please, abo. Lahos. Kahit si Jillian mismo natakot sa sarili niya. Oo, pwede kumukuha no, wala na gano'n. We've been dancing with Sakay mo mga pag Mr. Brownstone. So, So, tawag na ko yung flight dito ba sa flight. ng gagamiting prosthetics ni Jillian, inabot ng siyam-siyam. 3 oras bago Faith. siya kapag-faith. Ganyan kahirap gumawa ng prosthetics. Anong material yung ginamit? Paano nyo pinaghandaan itong papel na ito? Nagulat na lang ako na ito yung role na physically and then Ay, kagabi. Kulatay ko, ano? yung lata. Nag-fix to si Jim Bay Jim. Siyempre si Ed. Genevieve. Established to. Naman the point of before we start working. Parang may opening things para Yeah. So, sa lang pinagbukas hindi na kami boss. protected. Naalala ko ang gabi na lagin. Bata pa lang ako. Inaabangan ko na yung Yaw. Sanib, ang kauna-unahang pelikula na inidirect ng mahusay na TV director na si King Mark Paco. Si King, naging director ko Sabi, bigyan na siya. dati sa KMJS, no? Oo. Ano nangyari? Napunta ka sa horror. Uy, gago. Worth it naman po. Iba yung horror pero nakita na medyo ma-action kasi may mga levitation, sabay-sabay. Hindi na nakikita Uy, yun, tira ba kanya? Ay, go, ganun na. Levitation scenes itong segment, the scarier, the better. Oh, hindi ako maka. Ngunit ang mas nakakatinig balahibo na isipin na ang kwento ng Sanib sa KMJS Gabi ng Lagim, the movie Ikaw, kita. hango sa tunay na karanasan ng dalagita noon sa bayan ng Dingoog sa Misamis Oriental. Angel. Almost 2 years na nangyayari yun sa buhay ko. Na-possess pa ako at nagpakita yung mga creatures, physically and emotionally. Burnout pa ako noon. Hapit. Hindi po kaya ng katawan ko na tumayo sa another morning, another possession day na pina-face ko po. Kung ang nabot mo kanya. Si Angel, nung Ano lang, wala sa sinta. Una na po siya. Awa. Hapit. Grabe kita nito lo. Kuyawa to. Puro. Pagkasunod, primero sunod sa taran. Yung katawan, full body po.
Makuyawan ako ato eh. Kaya kadua sunod na yun eh. Igo na kita. Naawa lagi. Go. Ang kauna-unahang exorcism rite na ginawa ng pare. Nautuhan pa yun. Ito na siguro yung time na mamamatay siguro ako. Kasi hindi naman ako takot. At the same time, wala lang po talaga akong alam. Ang dala ko lang po talaga nung time na yun is yung faith ko sa Panginoon. Ah! Ay, close naman day. Grabe bay. Close oh. Lupigan ako balay ba? Pusa na 51. Ito daw gantihan ng mga kinalaban ng demonyo. So, gising ako. Sino kayang umatak sa akin? Yung tinignan ko yung oras, alas 3 po ng madaling araw, the devil's hour. Ang inakala nilang wala to si Tenorio. ginambala raw ulit ng mga kampo ng kadiliman. Pada, costa. That is saragit. Hindi na nin. Ano lang ina sa kamote na? Paano niya? Siguro sige, may ganyan. Jangan. May nakita ako na lalaking grabe kay Kaito. Kaya sa diyan, nagpatay ka sa pin. Nagkaroon siya ng demonic seizure po yun. Iba yung siya. Nakakapagulabot. Oh, Tenorio. In the name of Jesus, tell me your name. Ang sabi po, we are many. Pero yung prevailing spirit talaga, parang nagilid. Nag-freak mo niya eh. Similar sa characteristic din ni Satan. Nagpaulit-ulit pa raw ang Ano pagsali ng na mga sa demonyo hinaya? kay Angel sa loob ng ilang araw. Kasi ko rin tayo ko na. Ang daw nito ang puot sa puso ni Angel. Na nagsimula raw nung Tanawa lagi. Na-iskoran niyo daw. Unhan pa. Bakit unfair? Kasalanan ko ba? Bakit naghiwalay si Mama at Papa? Okay, gago. Oh. Pero sa kanyang pagpapatawad at tibay ng pananampalataya, nasa Grabe kayang katong dula sa UFC ba UFC? Si Kwan ba si Magulibinong? Yado raw. Bigig up. Hindi po ako nawala na. Yapan ko ta. Yapan lagi na. Manok man ito ni Kamoy Bay. Okay, Dili. Itong case na to, Manok ni Kabib ba Kabib? mawala yung mga Kabib lagi, wala na pingkol ko. Dili. Wala pa na siya. Ano nga ba na pagtagumpayan na Father Rex at Father Gagay. Tayo? Gagay. Pagsibitay? Taboy sa mga Ay, ikaw dito. Masukol yung tawag mo. Masukol yung tawag mo. Ay, gago. Pakaabangan sa mga sinihan simula November 26 sa KMJS Gabinang Balls lang gadi ko ka. Next, santangin mo 60 eh. buong pagmamalaking inihahandog po Sila gadi mo ambak pa. at ng GMA Public Siri adi ko na. ang taunang Sagit-sit kayo. Halloween special ng Kapuso Mo Jessica Soho na ngayong taon isa ng Tama, ganap Gido. na pelikula. Ay, Mapapanood butalo na po ang sa mga tawid. sinihan simula November 26. At narito na ang official full trailer Igo. ng KMJS Gabinang Lagim Oh, gagawin. the movie. Hindi naman ayo. Gusto kayo? Dali. Gusto kayo? Pagit ka ambak pa. Sa Palangga po ito ako. Kung ambak na kuno gyabo na. patay ka ng Japan ron. Wala na. Lumukso na. Tinangal naman ni. Alam, hindi ko rin. Sige, sige, tira. Sa kanya. Siguro kayo gagawin namin yung lahat. Ilat, butalo ka. Wala ko ba talaga nakita ako yan? Ilusan mo rin yung Pukuan gini kapang gunit pag pagunit. Dito sa akin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo, Ito si? pagdasan niya hindi mo makita. Hindi ako kapayol. Siri na niya. Medyo ay. Kung saan may pakpak ng tao, lumalakas kapag kapiling ng buwan. Kaya na ay. Lalay daw eh. Talo yun. Ito ako may kayo ng pino. Hindi magiging mambak. Hindi kayo.
Ah, sige. Hindi mahinig. Uy, may gani mo nahulog. Close. Di ba na? May gani mo na ampak na. Inaya na bitaw eh. Inaya na bitaw eh. Ina gina ni Chuksin. Ay. So sa daog ani. Lagba ra nito ko igo dai. Bisa mo ginaya mo. Boss mo. Ay mo. Tuwan. 1-0. Ito po si Jessica Soto at ito. Boss na. Boss. Lang lagi. Aduhan na ako tulog ko boss na. Skatsir eh. Agoy, patay. Hapit. Hapit. Ang mga taga Cebu. Taga Cebu. Pila ito mga nyo sabi? Dos? Pero tila may umanod din daw na biyaya sa kanilang dalampasigan. Sa pananalasa ng bagyong Tino at super taguan, tinalaan ng publiko na iwasan ang mga baybayin sa banta ng storm surge. Kurang ka nyo ron. Mali nga rin, siniguro ko na eh. Kabilang na ang mga tiga-Batayan Island sa Cebu. Pero muna to ha. Pero makalipas ang bagyo. Nato kaabot! Balik dalampasigan ang mga tiga-barangay Bantige. Kanya-kanyang Bantige, Bantige. ng mga timbat kulambo. Naunhan pa. Close na siya. Close na. Pero ang kanilang pati, Close na lang. hindi mga Shit, hindi ko kayo score. Wala na, malabo na na. Discovered na, discovered na. Kung tawagin nila, Atay, wala ko kayo score sa puso. saan nanggaling ang mga ginto na inagos sa kanilang Bulit. dalampasigan? May mga curse. Talagay, hapit. Biyaya na ba ang gintong ito o sumpa? Buta. Ang unang Reset nakakita na, ng reset. mga gintong alahas sa tabing dagat, ang mangingisdang si Makoy. Sinutay ko Game. buong paligiran. May nakita ulit ako mga Makoy! Ang pulot ni Makoy, Lumigil Caps Dili ba yun? buto lang daw ng munggo. Di mo ganaan, di ba? Ang sabi na? Caps Dili ba? Caps Dili. Cut sa dili. Ang kanyang mga mata. gold pala. Caps Dili. Ako na 21 piraso. Marami na yun. Ikaw di ba ganaan sa akong pinilosyo? Kanan ko. Kabilang sa Love you kay Juan ba? Labay, takas ta sumusukuan. at tata. Karang, nasa puwenta, so plate, asyak. Kita ko ng 46 piraso. At ayon sa mga residente, hindi ito ang unang pagkakataon na nakakuha sila ng Sawa, ginto sa nagaragbulta. kanilang dalampasigan. May bagyo, may lumilitaw. Sa katunayan, ang 48 anyos na si Geraldine, makailang beses na raw nakahukay ng ginto sa ilalim ng kanyang kubo. Yati, yahaya ko. Nani, bulawan doon sa mga balay. Katong mga puro na nagpa-flower man ba nga daw, nag-heart siya, nagtakot na Uy. buwan kaya sa gumamila gani.